Dumating sa point na talagang hindi ko sa Diyos na kaya ko tanggapin lahat ng bagay na yan. Basta naman, tulungan niyo na lang ako. Kailan lagi na sa isip ko. Talagang papagod din na sa mga nangyayari sa akin. Gusto kong mangyari, ako na lang ang mahirapan, huwag na sila. Ako po si Ed Tolentino, isang negosyante, at the same time, preacher din ako. Ako yung tao na masyadong malikot sa buhay, kung saan nakakarating, laging masaya, kasama pamilya, mga kaibigan. Pero dumating sa point na minsan, naramdaman ko na para bang nanghihina na ako, hindi na ako masyadong makalakad, na hirap ako sa buhay ko, para bang gusto ko na lang lagi nagpapahinga at nakahiga na lang doon sa sopa namin. Kaya nagtataka rin ako, bakit gano'n ang nararamdaman ko? Kaya doon pa din sa point na talagang minsan nangyari yung sa buhay ko na talagang hindi na ako makaalis ng bahay. Bagamat masayahin ako, lagi na ako nasa bahay namin. Kaya dumating sa point na talagang hirap na ako maglakad. Nagpa-check up ako sa doktor. Yun, nakinalaman ko yung creatinine ko pala, tumaas ng 4. Kaya hirap ako noon. Kaya nag-worry din yung pamilya ko, lalo na yung asawa ko. Dumating sa point din na minsan, dumating yung COVID natin, nagka-problema tayo, na COVID ako. Nag-shoot up ng 7 yung creatinine ko. Doon na alerto yung doktor ko. Hanggang dumating sa point na umabot ako ng 15. Kaya nag-decide ng pamilya ko, kinausap ako, na talagang gusto nila magpa-dialysis na ako. Which is hindi ko talaga matanggap. Kasi bakit ganun? Ang alam ko kasi sa mga dialysis, hindi na talaga makakagalaw. At hindi na rin talaga makakalabas kung saan. Pero ganun pa man, naisip ko, wala akong magagawa. Kailangan lumaban ako sa buhay ko. Pero talagang ang hirap tanggapin ng bagay na yun. Kaya minsan, nung binutasan ako dito, kasi emergency daw, sabi ng doktor, yun ang talagang pinakamabigat sa buhay ko. Hirap na hirap ako noon. Hanggang tumating sa point na talagang ang mga anak ko, asawa ko, very sila talaga sa akin, tumutulong sa akin. Sila na lang ang iniisip ko. Hanggang dumating sa point na talagang hindi ko sa Diyos na kaya ko tanggapin lahat ng bagay na yan. Basta naman, tulungan niyo na lang ako. Ihahagis ko lahat ng problema ko para sa Kanya, para sa inyo. Kayo na bahala sumalo. Ako naman, bahala ako sa pamilya ko. Totoo na talaga, hirap na hirap ako. Hindi ko matanggap yung nangyayari sa akin. Pati pamilya ko, talagang hirap na hirap sila. Madaling araw pa nang inihatid na ako sa dialysis center. Naawang-awa ako sa kanila. Sila lagi na sa isip ko. Talagang papagod din na sa mga nangyayari sa akin. Gusto kong mangyari, ako na lang ang mahirapan, huwag na sila. Kaya lagi ko sinasabi sa kanila, ako na lang sana. Tumating sa point na iniisip, madaling araw, alas 2 na madaling araw, gumigising ako. Sabi ko sa sarili ko, Diyos ko po, bigyan niyo ako ng lakas, bigyan niyo ako ng material na bagay na pasuporta sa akin, pandang-dialysis, para hindi mahirapan ng pamilya ko. Hanggang sa ginamit ng Diyos ang aking anak na si Third, na kung saan dito nagtatrabaho sa isang kumpanya na kung saan ito ay makakatulong daw sa akin, sabi ng anak ko. Kaya ginawa niya, papasubukan mo to. Ako naman, siyempre, nakita ko yung effort ng mga bata. Kaya, sige anak, subukan ko. Nung nangyaring, sinubukan ko yung barley, pure organic barley na with alkaline base, talagang sa simula, talagang hindi medyo alanganin pa rin ako, pero gumanda yung tulog ko. Gumanda yung ihi ko kasi ang mga kami katulad namin mga dialysis, mahina kaming maglabas ng tubig sa katawan sa pag-ihi. Pero gumanda yung ihi ko. Kaya sa bagay na yun, dahil talagang sabi ko, anak, maganda nga. Tinutuloy-tuloy ko hanggang sa napakalaking tulong para sa akin. Kaya sobrang ginamit ng Diyos para matulungan ako. Ginamit niya yung barling yun na kung saan unang-una para makatulong sa akin, lalo na sa pamilya ko. Ako, masaya ako sa pamilya ko dahil masaya sila sa nangyayari sa buhay ko. Kaya ngayon, dati nakahiga lang ako, hindi ako makakit sa bahay namin, sa second floor, inaalalayan pa ako. Simula nung nagbari ako, talagang nakalakad ako, nakakit ako ng hagdan namin, nakakapasyal pa ako. Kung ano yung ginagawa ko noon na normal ako, ngayon nagagawa ko pa rin.
hanggang ngayon. Nakakapunta pa ako sa ibang lugar. Kailan lang, nasa camping ako, kasama ko pamilya ko. Meron kami campsite na pinuntahan. Kaya masaya pa rin ako. At kaya pinapasalamat ko sa Diyos. Kaya hindi ko sinisisi ang Diyos. Nagpapasalamat ako sa Kanya hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Ngayon ako, preacher pa rin ako hanggang ngayon. Nagtatrabaho pa rin ako sa isang kumpanya na kung saan tuloy-tuloy lang ang buhay ko at tuloy-tuloy pa rin ang pagkagawa ko ng pagtulong sa kapwa ko. Kaya sa bagay na yan, ginamit niya yung barley para tulungan ako at malaking bagay yun para sa akin at malaking bagay yun para sa pamilya ko. Totoo na talagang napalakas ako sa barley ito, kaya sa bagay na yun, salamat po. Salamat po, Diyos. Kaya salamat din po sa barley na kung saan at sana lahat tayo ay maging maayos natin, maging maganda ang health natin. Na kung saan yung naranasan ko, huwag nyo nang maranasan. At kung maranasan niyo ito, malaking tulong itong ibibigay sa atin ng barley. At ito talaga nakatulong sa akin ngayon. Kaya sa tulong ng barley, tunay na nagkaroon ng panong mas makulay na buhay ako. Mas lalo pa ako nagpi-preaching dahil sa tulong ng barley, pinabahan na sa 2 beses na lang ako sa isang linggo kung sakali. Sabi sa akin ng head nurse na kausap ko na gagawin niyang twice a week na lang ang pagtadialysis ko. Salamat po. Salamat sa Diyos. At salamat din sa ginamit niya ang parang gumaling ako, ang barley. Kaya nililigumid ako po sa inyo, ang Supreme Pure Organic Barley, the first alkaline base na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas. Salamat po sa barley.